Okay. The green nga. Dito, ganda. Amen. So, yeah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong lalo na po kung saan dito po sa kalagitnaan natin ang mahal na Panginoon at maraming mga pagpapala na ating natanggap sa linggong ito. So magpatuloy po tayo mag-aral sa kanyang banal na salita at greetings po sa mga manunood at sa mga manunood pa. Ang Diyos ay napakadakila at mahal na mahal niya kayo. Amen. Even sa mga kapatiran natin dito, mahal kayo ng ating Panginoon Jesus. So as a part of our devotional Bible study, patuloy po tayong mag-aral sa kanyang salita at mayroon po akong ibabahagi sa inyo isang napakaiksi pero alam ko na may mapupulot po tayong aral at mensahe mula sa kanyang salita. Okay, so ang text po natin mula po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Sa NIV po tayo, sinasabi po dito sa verse 7, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Okay. So, dito po, pag-aralan po natin, the thorn in the flesh. Ano yung mga tinik, okay, ng mga Kristiyano o ano yung mga nararanasan nating mga tinik sa ating mga buhay. Okay. Sa Tagalog po, ito po yung nakahayag dito sa Tagalog. Okay. Sa pangalawang Korinto po, sa chapter 2 verse 7, babasahin ko po ng Tagalog para maunawaan po natin ng maayos. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ito, salita po ito ni Apostol Pablo, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, okay, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag palalo ng labis. Okay. So, ang topic po natin, ulitin ko po, tinik sa buhay ng mananampalataya. Okay. Pag sinabi nating tinik, ito ano po yung mga tinik? Sabi natin, ito po ay nagdudulot ng sakit, di ba? Ano yung sakit? Sabi, ito ay hadlang sa lalamunan. O natinik ka, anong kinain mo? Kasi po, kumain po ako ng ulam ko po bangos, matinik po yun, di ba? Tinik sa lalamunan. Ibig po sabihin ay masakit. Thank you, Father Alba. Paano ba to? Okay lang ba? Okay. Pangalawa, hadlang sa lalamunan na ano na natin. Pangalawa, hadlang sa daraanan. May mga tinik sa daanan, kagaya ng mga cactus, kagaya ng mga sa probinsya, may mga tinik yung kawayan, yung ano pa yung mga tinik na nahahadlang sa daanan natin, yung mga ganon, sabihin natin yung makahiya, o kamatsili, wag yung yung lansa, yung ano ba yun, yung pako tinik ba rin yun, di ba? Nakalimutan mo inayos, ayun nga, may tinik, okay. At di mapalagay kung may tinik, di ba? Anong mararamdaman natin kung may tinik? Hindi ka mapalagay kasi may mga hadlang. Okay, sabi natin kanina, tinik sa lalamunan at hadlang sa daraanan. So, hindi ka mapalagay. Ito yung mga tinatawag po nating tinik. So, meron pong spiritual tinik na nangyayari po sa anin. Ito po, meron po tayong itatalakay. Dalawa lang po naman. Ang dalawang bagay na ito, unang-una ay sinasabi po dito, ang sugo ni Satanas. Okay. Mula po sa 2 Corinthians, babasahin ulit po natin, at sinasabi po doon na a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, eto na, to buffet me. Ibig sabihin dito, ako ay binigyan ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin. Okay, hindi yung sampalin na ibig sabihin upang siya ay hindi makatuloy sa pupuntahan niya. Okay. Babasahin ko po sa 2 Corinthians 11 verse 22 to 27. Makikita po natin ang buong kabuuan nito kung ano yung ibig sabihin ng mga tinik nito. Mula po dito, sinasabi po sa 2 Corinthians 11 verse 23. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas
ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na mabingit sa kamatayan. Ito po yung kalagayan ni Apostol Pablo nung siya ay naghahayag ng salita ng Diyos. Okay? 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ito yung slash na sinasabi. Okay? 3 ulit kung naranasan hagupitin ng mga Romano, mga Roman soldier na yan. At minsan namang binato. 3 beses ako kung naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Okay, tandaan natin ito, mga nangyari kay Pablo. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa kong Hudyo, at sa mga hintel, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na nagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginagawain o ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. So, ito yung mga salitang paghihirap, ito yung mga tinik na naranasan ni Pablo spiritually. Yung sinasabi dito ng tinik, marami nagsasabi sa mga komentaryo, yung mga komentaryo dito, marami nagsasabi, yung tinik sa laman na sinasabi dito, dahil dito sa nakita nilang teksto dito sa talatang binasa po natin, na kung napansin ninyo, 5 beses siyang 3 beses kung naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. Okay? At minsan, maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Yung mga ibang komentaryo, kaya daw may tinik sa laman, ito yung tinatawag ni Pablo na tinik sa laman, dahil daw, siguro ito ay rayuma. Bakit siya nagkaroon? Kasi sa laman, minsan sinasabi nating laman, yung buong katawan na, di ba? Hindi pwera yung, pag sinasabi nating rayuma, di ba, minsan yung rayuma, yung buto. Okay. Kasi, nung mawasak ang barko niya papunta sa papunta doon. Pero may mga time, 3 beses na nasiraan siya ng barko at nababad yung katawan niya. Sige, pagkababad, mga ganitong edad na, pag nababad yung katawan mo, of course, di ba, magkakaroon ka ng rayuma. Ito na yun. Baka yun ang sinasabi ng mga ibang komentaryo na kaya sinasabi dito na yung tinik sa laman. Pero, nabasa po natin yung tinik sa laman na sinasabi ni Pablo dito ay hindi yung yung talagang hindi aalisin ng Diyos ito. May dahilan kung bakit hindi inalis ng Diyos. May dahilan. Kung bakit binibigyan tayo ng tinik ng Diyos, may dahilan. Okay? Kaya wag natin kukunin, kasi nababad ako, kasi nagbubunot ako ng sa Ilocano sana, agsiksik ka, ak ngamin, na yupor dati sikot ko, iso nga nasakit na gititultulang ko. Sa ibang, di ba, may mga, nagtatrabaho sa bukid, sila nabababad sa bukid dahil sa pagtatanim, minsan nababad yung katawan nila dahil daw sumakit yung binti nila o kaya sumakit yung buto-buto nila. So, wag natin kunin yon. O kaya kung meron man, may layunin ang Diyos kung bakit binigyan ka ng mga ganyan sakit at mga tinik na tinatawag po natin dito. Magpatuloy po tayo. Yung aral po natin. Okay. So, sabihin natin na ito ay sugo ni Satanas. Basahin ulit natin. Mayroon pa akong babasahin mula sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Okay, chapter 12 verse 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, when I'm weak, I'm strong. Iyon yung sinasabi ni Pablo. Saka naman ako nagiging malakas. Eto na. So, ang ibig pong sabihin nito, okay, kung may mga bigay man ng kaaway o may mga karanasan tayo
na tinatawag nating tinik, ito yung nagiging hadlang. Yung kanina, di ba sabi natin kanina, ito yung magiging hadlang sa daraanan natin, ito yung magiging hadlang ng paglilingkod natin sa Panginoon, ito yung hadlang kung halimbawa pupunta ka sa prayer meeting, ito yung nagiging hadlang kung pupunta ka sa mga fellowship. So, may dahilan ito. Okay? Maaari, ang dahilan nito ay isang layunin o isang paraan para hindi tayo palalo. Daraan tayo dyan mamaya, okay? So, ibibigay ko muna yung dalawang bagay ng tinik sa buhay ng mananampalataya. Ang una ay sugo ni Satanas. Okay, gawa yan ng kaaway. Kasi ayaw niya tayong magpatuloy. Gumagawa siya ng mga hindrance. Pangalawang tinik sa buhay ng mananampalataya, ang paghihirap ng kalooban. Ito yung paghihirap ng kalooban. Ano yung mga paghihirap ng kalooban natin? Sa 23, sinasabi po dito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na mabingit sa kamatayan. Ito yung paghihirap ng kalooban minsan na hindi nila naintindihan yung ginagawa natin, hindi nila naintindihan yung paghihirap natin, yung sakripisyo natin, kaya naninibugho ang mga karamdaman natin, di ba? Minsan nayayamot tayo, minsan nagtatampo tayo. Ito yung mga tinatawag po nating paghihirap ng kalooban. Hindi yung naghihirap ng loob mo, ay yung laman loob mo. Ito yung mga naghihirap yung isip mo, yung pakiramdam mo. Ayun, yung ibig sabihin, baka yung iba dyan, laman loob, masama yung loob, may masama sa loob ng katawan. Hindi po. Ito po yung nararamdaman po natin emosyon. Yung isip natin, yung pakiramdam natin, yung puso natin, yung ibig sabihin. Doon minsan, tumutubo o sumisibol ang mga hinanakit, yung sama ng loob, o kaya yung pagtatampo, nayayamot, hindi maganda ang mood. Yun yung mga ibig sabihin nito. Okay? So, iyon yung pangalawa, sinasabi ko na tinik ng buhay ng mananampalataya. Nabasa na po natin. So, magpatuloy po tayo. Bakit pinapahintulot ng Diyos ang tinik sa buhay natin? Why God allowed this thorn of flesh? Bakit? Bakit? Kagaya ni Sister Cherry, bakit may mga tinik sa buhay? Bakit ina-allowed ni Lord? Hindi ka naman nagkulang sa Kanya. Nananampalataya ka naman sa Kanya. Naglilingkod ka naman sa Kanya. Gumagawa ka ng mabuti. Hindi ka naman nagnanakaw, di ba? Bakit ina-allowed ni Lord? Oh, kagaya ni Brother Alvin, bakit ina-allowed ni Lord? May mga tinik sa buhay mo. Mabait ka namang tao. Bakit ninakaw yung sasakyan mo? Bakit ganun nangyari sa nanay mo? Bakit ganun? Na-bankrupt ka? Mga ganung bagay, hindi naman talaga bankrupt o ano yan. Bakit ina-allowed ni Lord yung mga tinik sa buhay po natin? Okay? So, eto yung mga tatlong bagay kung bakit na-allowed ni Lord. Unang-una, yung nabanggit ko kanina, para huwag magpalalo. Kagaya ni Pablo, halimbawa, kung wala siya, kasi nakita ni Pablo, ay nakita ng Diyos ang ugali ni Pablo, baka magpalalo siya. Ibig sabihin, baka yung, anong tawag yung, sa ibang, magpalalo yung, sa Ilocano, agsubrakan, agpanakilkan, yung magmamayabang ka na, magmamalaki ka na. Kaya alam ng Diyos, yung boundary, bibigyan kita ng boundary. Hanggang dyan ka lang. Ito yung tinatawag na boundary. Yan yung pag-aari mo lang. Ibig sabihin, kung yung titulo ng lupa mo, hanggang dito at hanggang doon lang, hindi mo pwedeng taniman yung hindi sa'yo. Dyan ka lang, ibig sabihin. Boundary ang ginagawa ng Diyos. Baka mamaya, pag hindi kita binigyan, hindi ko pinahintulot yang thorn of the flesh o tinik sa laman, baka ikaw ay magiging palalo. Yun ang isang layunin ng Diyos. Kung bakit pinapahintulutan niya na magkaroon tayo ng tinik sa ating mga buhay. Number 2, para bigyan tayo ng boundaries. Ito na kanina, sinasabi ko sa inyo. Para bigyan tayo ng boundaries. Kasi yung landmark, okay, yung landmark ng Cricklewood sa Hendon, nandyan. Hindi ka pwedeng sabihin mo na, eto yung yung NW2. Pwede pa rin dito kasi wala namang bakod. Hindi na pwede.
mga NW10 na yan, mga NW11 na rin sa banda niya, nest din. So, ganun ang ibig sabihin, para bigyan ka na tayo ng boundaries, yung tinatawag kanina, boundaries. Baka mamaya lumampas ka, o magmamalaki ka na, magmamayabang ka na. Okay? So, ito po yung isang layunin ng Diyos, kaya pinapahintulot niya na magkaroon ng tinik sa buhay po natin. Pangatlo, para matest ang tunay nating focus. Eto na. Yung focus mo, kung ang focus mo ay ganito. Halimbawa, gusto mong maging mamamahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa marami kang kaalaman, marami ka ng knowledge, gusto mong ipahayag ang salita ng Diyos doon sa mga ibang alam mo na nga na meron nang nagmamahayag doon, gusto mo pa rin pumunta doon. Hindi naman hindi pwede yan. So, yung focus mo doon, dapat meron ding boundaries. Okay? Baka mamaya lumampas ka dahil binibigyan ka ng authority, binibigyan ka ng pahintulot. Ginagawa mo na, mas sobra na yung binibigay sa'yo. Dapat meron po tayong balance, hindi balance, yung boundaries talaga. Huwag kang maging palalo, okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng boundaries para matest ang tunay nating focus. Ano ba yung tunay nating focus? Very simple lang. Maglingkod ka sa Diyos, huwag magmayabang, maging balanse yung buhay mo, mapagpakumbaba ka, sundin mo lang ang mga utos ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo, yun lang. Baka mamaya mahalin mo yung kapwa mo, love your neighbor. Alam mo na may asawa ka o kaya may girlfriend ka na, nililigawan mo pa rin yung yung kapitbahay mo kasi love your neighbor. Meron ka na di ba? Oh, I love my neighbor. Iba na yon. Dapat yung focus mo to maintain the relationship between you and your wife, between you and your girlfriend or boyfriend, not to love your neighbor na mamaya, iba na yan. Okay? So, mga kapatid, ulitin po natin, dalawa, di ba? Kanina, sabi natin, ano yung mga tinik sa buhay natin? Review po natin. Ang dalawang bagay na tinik sa buhay ng mananampalataya ay ang sugo ni Satanas. Ang pangalawa ay ang paghihirap ng kalooban. So, bakit pinahintulot ng Diyos ang tinik sa buhay natin? Para huwag kang magpalalo, para bigyan tayo ng boundaries. Pangatlo, para matest ang tunay nating focus. Amen. So, kapatid, normal ang tinik sa buhay natin bilang mananampalataya. Normal yung mga tinik natin sa buhay. The thorn in our life or the thorn in the flesh ay normal po yan bilang isang mananampalataya. Hindi ka magtatagumpay at makakalampas kung hindi mo dadaanan ito. To tama naman, di ba? Hindi ka makakapunta kung hindi mo dadaanan yan. Dapat daanan mo yung mga tinik na yan. Hindi yung tinik na baka yung alam mo na paano dadaanan yan. Okay, dadaanan ito. Dahil ito ang purification process. Ito yung purification. Para alam mo yung ginagawa mo na huwag kang nang magpalalo, huwag nang sobra. Alam mo talaga na nililinisan ka ng Diyos. Ginagabayan ka ng Diyos. Dapat maunawaan mo ito. Okay. Ito pa. Ito'y testing process kung totoo tayo, di ba? Kung may mga tinik sa buhay po natin, wag nating wag nating takasan, wag nating talikuran, wag nating hindi lampasan, yung takbuhan. Tarayan. Iwasan. Wag nating iwasan ito. Dapat alamin natin ito na isang testing process kung totoo tayo at ito ay para sa ating limitasyon. May limitasyon tayo, di ba? Hindi tayo mga rice sa anong tawag doon? Mga unlimited rice doon hindi yon. Pero tayo may mga limitasyon. Hindi kagaya sa mga inasal, unlimited rice. Tayo meron, but the Christian has limit. Okay. Huwag isipin na hindi ka makakalampas sa tinik. O wag mo isipin kasi kanina inaanok to. Huwag isipin na hindi ka makakalampas sa tinik. Ang pangako ng Diyos sa atin ay ay mamuhay ka ng peaceful. Ito, mapayapa, joyful. Ito na yung may galak at abundant life.
Kung sa ano sana, may abundansyang buhay sa Ilocano, yun narang ay ti panagbiag mo. Gusto ni Lord na maligaya tayo, happy tayo bilang Kristiyano. Gusto niya rin na mag-enjoy tayo at ang kanyang creation sa tamang paraan. Kasi ito yung kaparaanan ng Diyos eh. Kaya ina-allow niya na may tinik sa mga buhay po natin. Kaparaanan ng Diyos. Alam niya yan. Hindi ka naman niya bibigyan ng malaking tinik eh. Kung hindi mo kaya, di ba? Oh, hindi ito yung disingko na ano na pako. Hindi disingko na pako. Bibihan ka lang yung tinik na malita na kayang-kaya mong daanan. So, kung iwas ng iwas ka sa tinik ng buhay, eto na sinasabi ko kanina, lagi kang bagsak. Kasi, hindi mo naman, subukan mo, gawin mo, nandiyan ang Panginoon, di ba? Nandiyan ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Talagang ano ka niya, iaangat ka niya. Sa Ilocano, itanok na ka. Lagi kang back to zero. O, di ba? O, kasi atras ka ng atras, may tinik, may pagsubok dyan, atras ka, back to zero ka na naman. Okay. Lagi kang nasa simula. O, gusto mo ba yon? Hindi ka nakakaumpisa. Genesis ka na. Genesis 1:1, in the beginning ka na ng in the beginning. Wala na. Okay. At hindi ka makakabante. O, paano? Wala, di ba? Para kang tchatcha yan eh. Gaganon ka tapos babalik ka na naman. Tchatcha ka naman. Babalik-balik ka. Doon ka lang. Ala, lumalalim ka. Okay. So, ngunit kung malampasan mo ang testing, ang tinik ng buhay, ito yung sinasabi ko dito, yung tinik ng buhay, malalampasan mo ito, ma-feel mo rin ang pakiramdam ng ibang mananampalataya. You will feel difference. You will feel new. You will feel the new, yung anong sinasabi ko dito, yung bagong kalakasan na ibibigay sa iyo ng Panginoon, na may peaceful, may joyful, may abundant life sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, ito lang po yung maibabahagi ko sa inyo. Tandaan po natin, may mga tinik sa buhay po natin, napaka-normal yan. Bigayan ng kaaway natin, o kaya yun yung mga hadlang sa mga patutunguhan natin. Pero ina-allow yan ng Panginoon para hindi tayo maging palalo, para may boundaries tayo, at para alamin natin ang tunay na layunin ng Diyos sa atin. Amen? Magandang gabi po, magandang umaga sa inyo lahat. God bless you. Amen.